Kung ipatawag man itong pangalan itong former executive secretary Ochoa, dapat maimbestigahan din ito. Yes. Once and for all, because this was raised by the armed forces in 2013. Tama. Na ginawang negosyo ni Ochoa yung pagsusupply ng mga black sand, mga gravel, mga soil, which became the supply of China to build these islands. And former and retired Lieutenant General Antonio Parlade is openly pointing to Paquito Ochoa. Paquito Ochoa, and he made money. Yun. Dapat ipatawag si John Parlade dyan, ipatawag yung mga kasama ni John Parlade na lumaban sila dyan eh. Sila ng kasi, paano nagkaroon ng wherewithal ngayon ang China? No. Na wala naman silang supply ng construction materials. Construction materials, kundi galing dito sa Zamboanga, Zambales. Oh. And it was pinpointed that Ochoa was always going there, sa area niyan para kumubra ng kanyang pera. And he was executive secretary. He was executive secretary. The highest cabinet official. Yun dapat, with due respect, nananawagan po tayo sa buting speaker, sa mga kanyang ating mga kaibigan dyan sa House of Representatives na imbestigahan yan si Ochoa. Tama. At ipatawag sila Parlade para makonfront ang issue. Makonfront ang issue because this is part and partial of what went on during the time of Noynoy Aquino. Malinaw mga kababayan, napakaganda ng talakayan natin, and we're happy that the former President Rodrigo Duterte is now initially exonerated. No? Hindi siya po ang nagtulak na magkaroon ng anumang kasunduang isinusuko ang integridad at soberanya at teritoryo ng bansang Pilipinas. Farthest from truth yan. Intriga yan at panunulsol laban kay Rodrigo Duterte, at alam natin interes ng Amerika yan na sirain si Rodrigo Duterte. Pero kay Eric, tinitira nila si President Duterte. May naririnig ka ba sa mga senador na pinanalo ni Duterte? May naririnig ka ba kay Tolentino na tumayo to defend President Duterte? He was then already in the cabinet. Yes, at that time. At that time. May nagsabi ba na hindi totoo yan eh. Yeah. Kasi nandyan ka sa Senado eh. Hindi mo ba didepensahan yung tao na pinagbintangan? Correct. Ikaw, you owe your victory as senator to the former president. Which is, yan ay incontrovertible truth. Yes. Without the Duterte, marami sa kanila hindi mananalo. Sino ba naman yan? I mean, with your respect. Tama ka dyan, Congressman Jing. Hindi ba? Sana po ay magkakaroon tayo ng iba pang pagtatalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan. Maganda po at naipaliwanag natin ang nangyaring political circus at mga tumbling balintong sa liderato ng Senado, the act of great betrayals. Kaya ako ay naaawa ngayon sa mga senador. Kasi it's gospel truth now na tinanggal si Zubiri dahil nga hindi makasunod sa utos. May pumalit, and I think he had made a pact with the devil. Exactly. So yun ang pagtingin ng taong bayan ngayon. Pact with the devil. And yung pinagsasabi ni President Duterte all along, ay totoo at tama, na mayroong intensyon na ipalawak ang pagka-presidente or pagka-whatever, prime minister or kung sino man, ay baka mapapatupad na under the leadership of this new Senate President. Sana. Mark my word, bantayan natin yan mga kababayan. Kasi kung may konsyensya si Zubiri, kung may tapang si Zubiri, hindi ko alam itong isang ito. Bakit? Kasi player yan eh. Alam na. I should know. I know him, pare. Kalaban ko yan sa minority. So, hindi ko na lang i-elaborate. Sa next natin na interview na. Okay. Magandang umaga po. Ayun.
mga kababayan, nakasama po natin dito sa Pilipinas Nating Mahal ang former Presidential Advisor for Political Affairs, si Secretary Jing Paras. Matagal din po ito sa loob ng Kongreso at naging alkalde din po sa isang syudad sa Negros Oriental. Malawak pong karanasan ni Congressman Jing Paras pagdating po sa governance. Kaya maganda po na nakikita at naipapaliwanag niya ang mga nangyayaring kaganapan sa political spectrum and political development at pati ang pag-uugnay nito sa usaping pang-ekonomiya na lahat, sabi niya kanina, very simply, ay dudugtong sa kung paanong uri ng pamumuno mayroon tayo sa ating kasalukuyang pamahalaan. Congressman Jing, your final words Well, para sa mamamayang mga Pilipino. kababayan, in Bisaya, sa ating mga amigo, mga igagaw, mga parente, ay hugtanay tas bakos. Usa karon. Let's tighten our belt because this is a different kind of leadership. Walang pagtingin para sa taong bayan. So, magandang umaga po at mabuhay ang mga Pilipino. Maraming salamat kay Congressman Jing Paras at sa Sambayan ng Pilipino. Thank you so much for supporting all day at sa inyong pag-share at pag-subscribe sa Pilipinas Nating Mahal sa YouTube, sa Facebook at pati na rin po ang independent platform ni Congressman Jing, ang Iparash kay Paras. Partner po natin yan sa pagsisiwalat ng katotohanan. Muli po, samahan nyo kami bukas sa isa na namang umaatikabong na talakayan with the former Executive Secretary ni Marcos Jr., si Executive Secretary si Attorney Vic Rodriguez, live sa Pilipinas Nating Mahal with more discussions on politics and governance. Muli po, ako naman si Ka Eric, kasama po ninyo. At kung hinahanap po nyo sa ating mga comment section, si Dr. Lorraine Maribadoy, siya lang po makakasagot kung kailan siya babalik dito sa Pilipinas Nating Mahal. Basta ang importante, ang misyon ay pagpapatuloy natin sapagkat ang mahalaga po dito ang sambayanang Pilipino at ang tunguhin natin ay ang pagbubuklod ng mamamayan para sa mabuting pamamahala, kaunlaran, kapayapaan at tunay na demokrasya at kami po ay instrumento lamang ng pagmumulat at pagbibigay ng katotohanan. Maraming salamat sa pagsuporta at inyong pagsama araw-araw sa Pilipinas Nating Mahal. Ako po si Ka Eric, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Muli, mabuhay ang Pilipinas Nating Mahal.